motorcycle without sidecar. Hindi nyo ba kukunin yung gulong nyo? Hindi nyo ba kukunin yung mga gulong? Golod, lahat yan dapat kasi creek to eh. Bawal pumarada sa tabi ng creek, di ba? Hi everyone! Ang pagkakaroon po ng lisensya ay napakahalaga dahil ito po ang nagpapatunay na dumaan sa proseso ang driver at alam ang batas sa kalsada. Ito ay upang maging ligtas, hindi lamang ang nagmamaneho kundi pati ang mga kasabayan sa lansangan. Sa video na ito ay panoorin natin ang matalinong pagbibigay aral ni Sir Gabriel Go sa mga walang lisensya at ginawang parkingan ng kalsada. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa Taguig kung saan ay ginawang tambakan ng lumang gulong ang gilid ng kalsada. Pati itong mga gulong, bawasan na natin. Yes, sir. Hindi nyo ba kukunin yung gulong nyo? Hindi nyo ba kukunin yung mga gulong? Baka sinasadya sir talaga sa gilid para... Ha? Baka gusto nyo ba kunin? Gawin nyo, pasok nyo sa kanila. Sadyain natin, pasok natin sa loob. Ibigay niyo iba doon sa kanila. Yung iba, pasok nyo na. Sa kanila daw yan eh. Yung iba, pasok nyo sa kanila. Sinasadya. Dahil yung mga malalaki. Ito. Sila mag-ayos. Si tatay naman po ay walang lisensya at expired ang rehistro ng motor. Naiintindihan ko naman na kailangan natin maghanap buhay. Pero kailangan din po natin kumuha ng lisensya para masigurado na ang driver ay dumaan sa pag-aaral ng tamang pagmamaneho. Bawal po kayo sa C5. Bawal po ang tricycle dito. Sorry, sir. May lisensya po ba kayo? Wala, sir. Wala po. Pasensya mo na, sir, kasi may kukunin na ako kalakad. Hindi po. Pakipatay mo muna yung radyo mo. May lisensya ka. Naiwan nga sa bahay, sir. Meron. Sa portal, meron po ba? Papel? Opo, papel po ng motor. Sige po, pakitabi po. Sino to? Vic. Tricycle, C5. Sir, good morning. May license po tayo? Wala. Wala, sir, nasa bahay na iwan. Wala. Patay tayo. Wala. Nalimutan. Kanina sabi mo wala kang lisensya, kayo naiwan. Ano ba talaga? Sa bahay, sir. Paano po namin malalaman kung talagang may lisensya po kayo? Bagong pili lang kasi ito, sir. Yung tricycle dito. Kabili Sige po. lang. Sige po, tulungan ko po kayo. Tulungan ko po kayo. Sige, papuntahin na muna yung crew dito. Dito sa likuran ng libutan. Markanan natin ang tricycle. Tay, expired po at wala po kayo dalang OR, official receipt. Ibig sabihin po niyan, hindi po rehistrado ang inyong tricycle. Opo, hindi po rehistrado. Ibig sabihin, pag hindi po rehistrado, hindi po pwedeng gamitin yan sa pampublikong kalsada. Pangalawa po, wala po kayong lisensya. Pangatlo po, bawal po ang tricycle sa national highway tulad po ng C5. Salamat po. Opo, ang papaliwanag ko po sa inyo, may impound po to. Wala. Hindi po namin kayo mapagbibigyan dahil unang-una wala po kayong lisensya. Hindi naman namin kayo matitikitan. Wala naman akong asahan na buhay, sir. Hindi, walang problema po yung hanap buhay. Pero sana po may lisensya man lang po kayong dala. Saka dapat, kung saan lang po tayo pwedeng dumaan. Saka dapat po yan, bago nyo ginamit, pinarehistro nyo po yung tricycle nyo. Kasi kung titingnan ko po sa dating mga Nag-ipon pa po ng ay, mahirap po yan. Kasi kung titingnan po natin sa dating registration nyo po, back in 2012 pa po ang hawak natin dito. Ngayon, may problema rin po sa registration natin.
Kasi po, noong 2012, ang nakaregister po dito, motorcycle without sidecar. Ibig sabihin po, wala pong... Wala po yan kasi bisikleta na kakabit dito. Opo, so bawal po yan lagyan ng motor. Okay. Pasensya na po tayo ha, pero may impound po to. Ito ang andyan yung dating CR. Ano po ba to? Baka naman may up-to-date registration. Pagkabili ko po yan. Last year pa po nabili, 2025 pa po ng May. Ayan po yung acknowledgement na ginawa nyo po between dun sa pinagbilhan nyo. Ngayon, ang hindi ko po alam bakit binayaran nyo pa ang CR. Ayan. Wala eh. 2012 lang meron eh. Meron siguro to noong 2019 kasi may sticker. Pero ang tanong ko po, Mayroon yan sir, kaya lang hindi ko nakuha doon sa nabilhan. yun nga po. So, naparehistro na po ba ito noong 2026? Oo. Ngayong taon? 2026 na risk mo yan. Nasaan yung papel? Nandun sa kanya. Wala po. Bicycle van, saka 053. Saka ang problema niya, yung registration niya, motorcycle without sidecar. Ito, nagkaroon ng sidecar bigla. Tapos ang pinakamahalaga dito, Tay, wala kayong lisensya. Kukunin ko nga sa bahay. Saan po kayo nakatira? PNR-FCI po. Layo. Nakapagmaneho na kayo ng walang lisensya hanggang dito. Sir, pwedeng i-present nyo na lang yung license nyo doon sa Tumana. Apo, Kung may license po kayo, i-present nyo na lang yung lisensya doon para ganun na lang po. hindi pumasok sa driving without license. Sa ngayon po, impound po muna namin. Hindi. I-ano mo ng driving without license. Ata. Driving without- Ata. Ayun, makakancel lang yan doon. Oo, pag pinakita niya yung lisensya. Oo. Driving without license. Oo. Saka tricycle ban. Naka-tricycle ka. Oo. Tay, ganito po. Kung mahihirapan kayo magdala ng gamit, pag binaba, pwede naman pong litratuhan para makita siguradong wala pong mawawala dyan. Or kung gusto nyo pong ibaba, meron pong pupunta para kunin yung mga gamit, pwede naman po. Pero kung wala, picturean na lang po natin para siguradong wala pong mawala sa gamit nyo, ha? Tow truck. Pakuha mo na yung tow truck. Asan, Sel? Pakipicturean nyo muna, videohan nyo kung ano yung mga laman para siguradong walang mawala. Ang rider naman ay ginawang parkingan ng kalsada at pwedeng maging sanhi ng traffic dahil gagayahin siya ng ibang rider. Lines. Nagbutor na ako. Sir, wala pa nga po isang minutong nakapark. Kahit na, dapat pinapark nyo ng maayos. Alam nyo namang service road to. Alam nyo namang bike lane, di ba? Kung hindi kayo pumarada dyan, di wala sana tayong problema. Meron naman tamang parkingan, pwede nyo naman pakiusapan dun sa loob. Teka lang, huminto ka muna. Pakipahintuin nyo nga yun, naka-nutshell yung babae. Kumabay na eh. Yung naka-nutshell doon. Ayun, nagtatago. Kunin nyo yung naka-nutshell. Andyan, huminto ata sa harapan ng Fortuner eh. Wala. Sinakop naman ang tindahan ng sidewalk at ang kalsada na lakaran sana ng mga tao. Ito ata may laman to eh. Wala naman laman. Opo, kasi nasa sidewalk na po tayo. Tapos ito rin po masyadong mababa. Tatanggalin po namin ha. Yung iba pwede nyo pong kunin. Baka may deposito po yan. Ako na lang magtanggal sir. Kami na po tayo. Yung mga may deposito pwede nyo kunin. Sige na, bigay nyo yung iba. Masikip na nga ang kalsada dito ay ginawa pang parkingan ng mga sasakyan. May driver ba o wala? Lahat kaya may driver? Pahingi nga na isang tow truck. Pahingi isang tow truck flatbed Fortuner. Dapat mag-umaingat ang lahat. Ito importante sa akin yung pin ko lang. Delikado naman po ang sangga ng lotohan na ito dahil nauntog na ako sa ganyan dati. Nay, pababa po to.
Pakipababa po kasi nakausli po tayo. Baka may mauntog po dyan. Ito po, dapat hindi po nakausli yan. Hanggang dyan lang po kayo. Hindi, pag sinara yan, paano mag-ano? Pakiayos po ha, pakiayos. Pakitikitan nga to. Yung tow truck, pakanan nga isang tow truck. Papasok tayo dito. Tow truck. 60. Ang jeep naman nito ay nasa corner at mahihirapan ng mga sasakyang lumiko dito. Harang dito namin, ginigilid nila yan. Ayan o. Asan si Kagawad? Kasama ba to? Lahat. Kaya ano ba yan? Oo, yun lang yung sinasabi. Paano namin may papasok? Paano kayo ng rampa? Kasi meron siyang bahay niya, may hindi yung pagtingin. Inaayos ko naman. Yung parang ganito. Kung saan ko nakikita dito. Totoo, paggabi. Sa gabi, yan. Yung napapansin mo yan sa gabi, yan. Pagtingin kami yan, doon sa tagal. Teka, Parang ang inisip ko, yung problema niya, kung limahin pero dapat hindi golod. Lahat yan dapat kasi creek to eh. Bawal pumarada sa tabi ng creek, di ba? na ano kasi sir, na emergency lang na siraan yung radiator. Hindi lang po kayo, lahat po yan. Sir, may tulog pa sir. Hindi, sinasabi ko lahat po. Lahat po. Yung Ikot lang tayo, paikot lang po to sir eh. Kaya nga. Sa si Kagawad. Kasi sa kanila pa rin ba to? ano, pati ikaw ba lahat yung Lahat po yan. Actually, sir, secondary road yan. So yung So sa hindi mo Leton na lang, walang ano. Primary. Okay. Pero kung ito, nasa corner lot, para lang madala, okay ako doon, gugo Sige. natin na pwede. Itong maharap na to, ito sa kayo. Sige. Pero Golod. kung sa loob, secondary road. Naka-nutshell naman ang ginang na ito, kaya sila natikitan. Nay, wala po ba kayong helmet na tama? Pero po, kakain lang po kami, kaya sa Masbi lang po kami nakatira. Ano mo yan? Asawa po. Asawa mo? DWD po siya. Mahal mo ba yung asawa mo? Opo, pero dito lang po kami, sir. Pero mahal mo ang asawa mo. Pasuotin mo ng tamang helmet. Opo, naiwan lang po yung Sige ka, marami. pag siya nauntog, nako. Kakain lang po kami. Kakain lang. Tapos pag nagmotor po kayo, dapat ang suot nyong tsinelas, hindi po nakatsinelas pala. Dapat sapatos po yan, hindi kita ang daliri. Kahit dito lang po kayo, ha? Kasi po, pampublikong kalsada po ito. Ginawa naman tambakan ng soft drinks bottle ang kalsada, kaya kinuha ito ng clearing operation. Yung truck ng SCOG, pakiabante nga. Hindi naman namin pwedeng buhatin to habang naglalakad. Hindi na po, kuya. Huwag na. Tignan naman natin ang sasakyan na sinakop na ang dalawang linya ng kalsada dahil kumakain ng driver sa karinderya. Boss, peram na lang po ng lisensya. Opo, pero bawal po pumarada dito eh. Wala po bang lisensya? Meron pa. Boss, pera po muna ng lisensya natin. Ha? Pero may lisensya ka, alam mong bawal paradaan ng kalsada. Oo. Hindi naman kasi kakain yan dyan pag may pera. Oo. Okay. Hindi kakain yan dyan pag may dalang pera yan. At yan po ang napakatalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa ating mga kababayan. Para po sa mga driver na kumakain sa karinderya
ay naiintindihan ko po na gusto nyo lang makatipid kaya po kayo doon kumakain. Pero hindi po tama na gawin natin parkingan ang kalsada dahil nagiging sanhi ito ng matinding traffic sa iba. Ang ginagawa ko po dyan ay kapag kumakain ako sa karinderya ay itinitake out ko na lang ang ulam at kanin. Naghahanap ako ng maayos na parkingan at doon ko na kinakain sa daladala kong Tupperware yung pagkain. Sa ganung paraan ay hindi tayo makakasagabal sa daloy ng trapiko. Sa lahat naman po ng driver ay kailangang may dala kayong lisensya. Ito ang magpapatunay na sumailalim kayo sa pag-aaral ng batas trapiko upang hindi tayo makadisgrasya ng iba sa kalsada. Alam kong mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, pero kailangan po nating sumunod sa batas upang magkaroon tayo ng disiplinadong bukas. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Group.